Kung nagdadalawang isip ka pa kung itutuloy mo ang Baguio trip mo this rainy season, well, ito na ang sign para i-go mo na yan. Sobrang chill nga lang ng biyahe namin papuntang Baguio kasi wala masyadong tao. And take note, Sunday pa yan ang lagay na yan ha. So dito nga ulit kami nagstay sa The Pines Cabin located at Itogon, Benguet. Isa ito sa mga paborito talaga namin pagstayan dito sa Baguio kasi sobrang tahimik ng lugar. Around 15 to 20 minutes drive nga lang to from SM Baguio. Ang isang cabin ay good for 2 to 6 packs. Pagpasok pa lang sobrang bango at ang linis kaya alam mo well-maintained talaga yung unit nila. So dito sa cabin meron na din silang mini ref, lababo at aircon. So ito naman yung CR na sobrang linis at ang bango din so magdadala ka na lang ng sarili mong mga toiletries pero yung towel is provided naman. And of course, hindi mawawala yung heater kasi sobrang lamig talaga sa Baguio nung panahon na to kasi nga tag-ulan. So dumako naman tayo sa second floor ng cabin. So dito merong electric fan and merong queen size bed. All in all, makakatulog talaga ang 6 packs ng komportable kaya perfect to sa family and friends nyo. So since maulan pa nga sa labas, nagstay na lang kami dito sa cabin at nanood na lang na paborito naming vlogger. Di ko na-mention na pet-friendly nga pala tong cabin without additional charge. 4 pets yung dala namin ng time na to and okay lang talaga sa owner. So since maulan nga, nagpa-grab na lang kami ng dinner namin. Isa pa sa maganda sa place na to is accessible siya sa Grab and Food Panda kaya hindi na kayo mahihirapan maghanap ng food. Pero kung mas trip ninyo ang magluto, meron silang common kitchen area wherein kompleto na sila ng gamit. Yung lulutuin nyo na lang ang kailangan ninyong dalhin. And then ito naman yung common dining area nila wherein kompleto na din ng gamit. From plates, spoon and fork, microwave oven, rice cooker, lahat ata andyan na. So kinaumagahan ay nag-breakfast na nga kami dito sa may veranda. Ito talaga yung favorite spot ko kasi ang ganda ng view. Like tingnan nyo naman. At unti-unti na nga kaming nilamon ng fog. After breakfast ay nag-check out na nga kami para makabili pa kami ng mga pasalubong. Una nga namin pinuntahan ay ang The Good Shepherd. Grabe, naalala ko dati pahirapan sa parking dito pero ngayon ikaw na ang mamimili kung saan mo gusto mag-park. After nga namin mag-hoard ng ube jam ay dumiretso na kami sa SM para doon mag-lunch. Grabe, tingnan ninyo as in ang linis ng kalsada, wala masyadong sasakyan. Ganito pala ang Baguio kapag rainy season. Park na lang kami sa SM Baguio tapos nagpunta kami sa palengke ni Ren para bumili ng iba pang pasalubong. At dito ko nga natagpuan ang pinakamatamis na strawberry na natikman ko sa buong buhay ko as in legit. Ilang beses na kami nakapunta ng Baguio pero ngayon ko lang na-discover na may ganitong variety pala ng strawberry, yung tinatawag nilang sweet Japanese. 2 kilo nga nito yung in-order ko at wala pang 1 week na ubos na namin. Thumbs up din sa lychee na nakita namin as in ang tamis at ang fresh ng lychee ni ate. Kung naghahanap naman kayo ng cashew brittles, dito sa Tomtomcos ang the best. Ayan, so mission accomplished na nga kami ni Ren at nag-bus na lang kami pabalik ng SM Baguio. So since birthday month namin ni Ate Mike, hindi namin pinalagpas na hindi mag-buffet para makalibre naman kami. And syempre, ang final destination bago kami umuwi ng Bulacan ay ang Hoy or yung House of Yogurt. Hindi ko talaga papalagpasin to as in nag-take out na lang kami ng yogurt kasi hindi na namin kayang kumain. So that's it for our Baguio mini vlog. I hope you enjoyed it. I'll see you soon. Bye!